Samantala, malaking tulong ang K-12 program upang maihanda ang ating mga kabataan sa pagpasok sa kolehiyo. Ayon sa Department of Education, sa pamamagitan ng senior high, mas malalaman ng isang estudyante kung saan larangan siya mag-excel at mas mahahasa din ang kanyang mga kakayahan. Din umano nito, maiiwasan na ang job mismatch at mapapadali ang paghahanap ng trabaho. Ang detalye mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio. Magsisipagtapos ang pinakamalaking batch ng mga estudyante bahagi ng pilot class ng senior high school. Aabot sa 3,246 na mag-aaral ng University of Makati ang makakatanggap ng kanilang senior high school diploma. 2 taon nang nakalipas nang iminungkahi ni DepEd Secretary Brother Armin Luistro na magpatupad ang University of Makati ng isang pilot class ng senior high school program na siya namang bahagi ng bagong K-12 curriculum. Ang senior high school ang sagot ng pamahalaan sa suliranin ng job skills mismatch. Tinatayang 6 sa bawat 10 nagsisipagtapos kada taon ang pumapasok sa trabahong walang kaugnayan sa kursong kanilang kinuha nung sila'y nasa kolehiyo. Ito'y ayon sa People Management Association of the Philippines. Tinutugunan ng senior high school ang nasabing suliranin sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga mag-aaral sa mga career tracks na kanilang pipiliin. Kasama rin sa programa ang pagsasailalim ng mga mag-aaral sa on-the-job training. Gamit nila ang kanilang mga natutunan sa paaralan sa konteksto ng isang tunay na trabaho. Paliwanag ni Professor Tomas B. Lopez, Pangulo ng University of Makati, doon sa K-10 program, pag ang mga bata ay tumuntong ng college, napipilitan silang pumili kaagad ng kurso. Hindi pa sila handang pumili. Maski hindi yun ang talagang gusto nila o nakatugma sa kanilang kakayahan. So senior high school will allow them to experience yung iba-ibang career paths. Kasama sa magtatapos bukas si Renz Malapaho, inuupahan ng pamilya ni Renz ang isang napakaliit na silid dahil ito lamang ang kaya ng sahod ng kanyang amang security guard. Subalit sa kabila ng matinding kahirapan, napaghusayan ni Renz ang kanyang OJT sa Civil Registry Office ng Makati City Hall. Mas na-expose po ko dun sa mga bigating gawain. Nag-aano po ko ng mga granted petition, sa computer, sa telephone, at communicate dun ako sa mga clients na nag-i-inquire. Yung mga naituro sa amin sa elective subject namin, na-apply talaga namin siyang mabuti dun sa OJT namin. Kaya hindi kami masyadong nangapa at dagan pa yung mga kaalaman namin regarding dun sa tinitake namin course. Mula sa kanyang karanasan, sigurado na si Renz sa isang trabahong may kinalaman sa office management ang tutulong upang maiahon niya ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Yung pinili ko po yung office tech kasi very flexible yung course na yun at saka in-demand siya kasi tinuturo doon yung about sa BPO, computer, IT, and yung communication. Kaya naano ko yung career ko na doon talaga sa office technology, kaya doon ako nag-focus. When you talk to them, it's not work, it's not school work for them. They're very happy because they're doing what they like to do. Subalit ang pinakamaipagmamalaking karanasan ni Renz ay ang kanyang pagkamit ng National Certification 2 mula sa TESDA. Ang NC2 ang siyang magsisiguro na handa na magtrabaho ang mga nagtapos sa ilalim ng senior high school kahit hindi pa man sila nakakatungtong sa kolehiyo. That means they are already in fact employable, already qualified, in fact more powerful than a college. Kasi maliwanag kung ano alam ng bata at maliwanag sa mag-i-employ kung anong alam ng bata. Ang kwento ni Renz ay patunay lamang na ang K-12 ay isang mabisang lunas sa naging pinakamalaking kahinaan ng sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas. Dahil sa reformang ito, mapapanatag ang bawat magulang na ang kanilang anak ay hindi lamang magtatapos mula sa paaralan, kundi lubusan ng magiging handa upang makapagtrabaho agad. Isang katotohanang napakahalaga lalo na para sa mga mag-aaral na nangangarap iangat ang kanilang sarili't pamilya mula sa kahirapan. The idea that a college degree as we know it is no longer a prerequisite to be gainfully employed provides such a powerful incentive if explained in the right way. Ginagalingan ko po talaga yung studies ko. Kasi nga po, para mayahan sila sa hirap, para ma-improve naman po yung buhay namin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.